This is a remote that controls a device that, if I trigger it, the glass will shatter. Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay ang napakagandang pelikulang The Amateur. Jump really fast, you might survive the blast. Nagsimula ang kwento sa pagpapakita kay Charlie habang inaayos nito ang eroplanong regalo sa kanya ng kanyang asawang si Sarah noong kaarawan niya. Ilang sandali pa, dumating si Sarah para sabihing aalis na siya papunta sa isang business conference sa London. Sinubukan ni Sarah na anyayahan si Charlie na sumama pero tumanggi si Charlie dahil marami pa siyang kailangang tapusin na trabaho. Sa ibang eksena, dumating si Charlie sa headquarters ng CIA. Patungo ito sa Decryption Analysis Department at dumaan muna siya sa lahat ng security scanner na siya mismo ang nakaimbento bago siya tuluyang nakapasok sa opisina. Ilang sandali pa, bigla siyang nakatanggap ng mensahe mula kay Equaline, isang misteryosong tao na matagal niya nang kausap. Katulad ng dati, may mahalagang classified information si Equaline na gustong ibenta sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, binalaan siya ni Equaline na ang mga dokumentong ito ay maaaring maging banta sa seguridad ng CIA. Sinubukan ni Charlie na itrack kung nasaan si Equaline at sinabi niyang ito ay nasa Istanbul, ngunit nagkamali siya. Pagkatapos, sinubukan niyang i-analyze ang mga dokumento, ngunit kahit siya ay isang henyo, ay hindi niya makrack ang mga code. Pagkatapos ng lunch break, bumalik siya sa opisina at nakatanggap ng tawag mula kay Sarah na nagsabing nakarating na siya sa London. Ngunit alam na ito ni Charlie dahil palihim niya itong sinusubaybayan. Hindi sila gaanong nakapag-usap dahil sabik na sabik siyang balikan ang mga misteryosong dokumento. Dahil hindi niya pa rin ma-decode ang mga ito, dinala niya ang kanyang computer sa restricted area kung saan may mas advanced system ito na makakatulong ng husto sa kanya. Matapos ang kanyang paghihintay, sa wakas ay nabuksan niya ang nilalaman ng mga dokumento at labis siyang nabigla sa kanyang natuklasan. Ang mga ito ay mga highly classified documents ng gobyerno na nagsisiwalat ng isang drone strike na pinalabas na isang suicide bombing. Kinover up ito ng mga otoridad upang hindi ito kumalat. May mga video clip mula sa balita na nag-uulat na 150 katao ang nasawi, kabilang na ang miyembro ng French Special Forces at Danish Marines. Ang buong operasyon ay pinamunuan ni Chief Moore na siya ring amo ni Charlie. Kinagabihan, sinubukan ni Charlie na tawagan si Sarah ngunit hindi ito sumagot, kaya nag-iwan na lang ito ng voicemail. Hey, it's me. Kinabukasan, pagdating ni Charlie sa opisina, laking gulat niya na nandoon si Moore na naghihintay sa kanya. Dinala ni Moore si Charlie sa opisina ni O'Brien na kamakailan lang na naitalagang direktor. Sinabi ni O'Brien na nagkaroon ng terrorist attack sa isang hotel sa London at kabilang si Sarah sa mga biktima. Hindi makapaniwala at hindi ito matanggap ni Charlie at nais niyang tawagan si Sarah, kaya binuksan ni Moore ang TV upang ipakita sa kanya ang balita. Inilarawan ng reporter kung paano biglang pumasok ang 4 na terorista sa hotel, kumuha ng 4 na bihag at pumatay ng 2 sa kanila. Pagkatapos, ipinakita ni Moore ang security footage mula sa hotel na nagpapakita ng kaguluhan sa insidente at kinukumpirma na isa si Sarah sa mga biktima. Pag-uwi ni Charlie, nakita niya ang mga reporter na naghihintay sa kanya upang ma-interview. Habang pinipigilan naman sila ng mga pulisya, tinulungan naman siya ng isang kaibigan upang makapasok sa bahay ng maayos. Kinabukasan, hinarap ni Charlie si Moore at ang kanyang supervisor na si Caleb dahil puno siya ng pagdududa sa mga nangyari. Hindi niya matanggap na nakalusot ang mga terorista sa libu-libong security camera sa London, lalo na't dumaan pa sila sa matinding traffic. Nangako naman na iimbestigahan ito ni Moore pero pinauwi naman siya ni Caleb. Pagkalipas ng isang araw, nagtungo si Charlie sa airport upang salubungin ang mga labi ni Sarah at ang kanyang mga gamit. Sa bahay, binuksan niya ang maleta at natagpuan niya ang isang regalong binili ni Sarah para sa kanya na nagpaiyak sa kanya at nagdulot ng breakdown.
Dahil sawang-sawa na siya sa bahay, bumalik si Charlie sa trabaho at ginamit muli ang restricted computer upang i-hack ang mga security camera sa hotel at sa mga kalapit na kalsada. Binuo niya ang isang timeline ng mga pangyayari at ipinakita ito sa kanyang mga superior. Napag-alaman niyang ninakaw ng 4 na terorista ang isang sasakyan sa East End at pumasok sa hotel sa pamamagitan ng service entrance kung saan magaling nilang binura ang lahat ng bakas at DNA. Ayon sa footage, may nakatakdang pagpupulong kasama ang Impact Investments mula sa Indonesia. Ngunit nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan at nagtalo-talo sila sa hallway. Dahil dito, nigalit ang isa sa mga gwardya ng kumpanya kaya binaril ito ng isa sa mga terorista. Agad namang nag-alerto ang hotel security at tinawagan ang pulisya. Dahil desperado ng makatakas, pumasok ang mga terorista sa conference room at kumuha ng mga hostage. Isa si Sarah sa dinampot dahil sinubukan niyang tulungan ng iba na makatakas. Gumamit si Charlie ng voice at facial analysis kaya nakuha niya ang pagkakakilanlan ng 4 na terorista. Sila ay sina Mishka mula sa Moscow, si Lawrence na dating South African Special Forces at si Horst na isang bayarang sundalo at si Gretchen na dating intelligence officer. Napansin naman ni Charlie ang pagiging deadman ni Caleb at Moore kaya napagtanto niyang alam na nila ang lahat ng ito. Sinabi ng dalawa na ginagawa na nila ang nararapat at inutusan siyang magpatingin sa isang therapist. Kinabukasan, nagtago si Charlie ng jeep sa kanyang ID badge at matagumpay na nakalusot sa security nang hindi nadidetect ng mga scanner. Sa kanyang opisina, pinrint niya ang lahat ng classified files at gumamit ng skimmer sa printer upang makagawa ng digital copy. Nang gabing iyon, nagtungo si Charlie sa isang bar at matagal na tumitig sa isang jukebox. Kinaumagahan, muling hinarap ni Charlie ang kanyang mga superior gamit ang nakaprint na mga dokumento. Isa-isa niyang ibinunyag ang mga maruruming operasyon ni Moore tulad ng pambobomba sa isang ospital sa Syria at pag-atake sa isang base ng kaalyado sa Yemen na ikinamatay ng libu-libong sibilyan. Nagbanta si Charlie na isusumbong niya ito sa direktor at isiniwalat na nag-set up siya na tinatawag na dead man switch. Kung hindi siya magbibigay ng code kada 5 oras, otomatikong ipapadala ang mga ebidensya sa pinakamalaking news agency. Kapalit ng kanyang katahimikan, humingi si Charlie ng buong CIA training, pekeng pasaporte, pera, baril at impormasyon tungkol sa mga pumatay kay Sarah. Pagkatapos ng pakikipag-meeting niya, bumalik si Charlie sa kanyang sasakyan at nagsuka dahil sa matinding nerbiyos. Sa opisina, sinabi ni Moore na peke lang ang dead man switch pero pinunto ni Caleb na hindi sila maaaring magpakasiguro. Hahanapin daw muna nila ang trigger at kung wala talaga ito, maaari nilang iset up si Charlie para sa isang aksidenteng pagkamatay habang ito ay nasa training. Makalipas ang ilang araw, tinangkang alamin ni Caleb at ng kanyang team kung paano nakopya ni Charlie ang mga classified files. Napag-usapan nila ang posibilidad na paggamit ng skimmer. Hindi ito gagana sa mga secured computer pero maaaring gamitin ito sa printer. Posibleng ipinasa ni Charlie ang file sa printer at ginamit ang magnetic strip para kopyahin ng data. Sa pagsusuri sa security footage, nakumpirma nila na bumili si Charlie ng magnetic strip sa isang tindahan pero hindi pa rin nila matukoy kung paano niya ito naipasok at nailabas sa gusali. Inalughog din nila ang bahay ni Charlie at natuklasang 2 beses siyang pumunta sa isang partikular na bar. Pinuntahan nila ang bar at inalughog ito at nakita nila ang ABBA CD sa ilalim ng jukebox. Pinatugtog ni Caleb ang CD sa jukebox pero ingay lang ang narinig nito kaya kinuha nila ang CD na iniwan ni Charlie. Sa ibang eksena, dumating na si Charlie sa isang CIA training facility at tinanggap siya ni Colonel Henderson. Nagsimula sila sa shooting range pero hindi magaling sa baril si Charlie at kailangan niya pang lumapit sa target para tamaan ng ito. Gayunpaman, sa paggawa ng bomba, napahanga ni Charlie si Henderson sa bilis at husay nito. Pagkatapos, kailangang makabisado ni Charlie ang kanyang bagong pagkakakilanlan. Bilang bahagi ng training, sinadya siyang gulpihin at iharas ni Henderson para masiguradong maalala pa rin niya ang kanyang identity kahit under pressure. Matapos nito, isinigawa na ang paggawa ng kanyang bagong pasaporte. Kinagabihan,
Pinuntahan ni Henderson si Charlie sa kanyang silid at sinabing hindi siya isang mamamatay tao. Ngunit iginiit ni Charlie na gusto niyang makamit ang hustisya. Inabot naman ni Henderson ang kanyang baril at ipinatapat ito kay Charlie. Sabay sabing itutok ito sa kanyang dibdib. Nanginginig ang kamay ni Charlie at sa huli ay ibinaba niya rin ang baril. Sa opisina, ilang oras din na binubuksan ng mga agent ang CD hanggang sa matuklasan nilang wala palang tunay na dead man switch. Bluff lang ito ni Charlie. Agad nila itong iniulat sa kanilang mga boss. Hindi nila alam na minamanmanan pala sila ni Charlie. Lumalabas na ang chip sa badge ni Charlie ay hindi lang basta memory. Isa pala itong bug na itinanim niya sa mga file na ibinigay niya kay Moore, na nagpapahintulot kay Charlie na marinig ang lahat ng pag-uusap ng kanyang superior. Agad namang tumawag si Moore kay Henderson para arestuhin si Charlie. Ngunit huli na ang lahat dahil nakatakas na ito. Pagkababa ng tawag, sakalang nakita ni Moore ang bag sa mga file. Tinawagan niya si Charlie at sinabing ang ginagawa niya ay pagtataksil sa bansa. Pagkatapos ay tinanggal ni Charlie ang earpiece niya bago sumakay ng eroplano. Pagdating sa London, dumaan siya sa customs at nagsimulang bumiyahe papuntang Paris. Lumabas sa database ng CIA ang pekeng pasaporte niya, kaya agad na ipinadala ni Moore si Henderson upang habulin siya. Samantala, sa Paris, nagrenta si Charlie ng kwarto sa isang hotel na malapit sa restaurant kung saan madalas makita si Gretchen. Nang sa wakas ay dumating si Gretchen, ay mayroon siyang sapat na distansya para masimulan ni Charlie ang pag-track sa kanyang cellphone. Ginugol ni Charlie ang buong araw sa labas ng apartment ni Gretchen, nag-aabang hanggang sa umalis ito. Nang may isang tenant na lumabas, sinamantala niya ang pagkakataon upang makapasok. Sinundan niya ang isang online video kung paano magbukas ng lock gamit ang improvised tools at matagumpay niya namang nabuksan ang pinto ng apartment ni Gretchen. Sinimulan niyang halugugin ang loob ng unit at kinunan ng litrato ang schedule ni Gretchen. Nakakita rin siya ng baril sa isang drawer at napagdesisyon ng kunin ito. Bigla naman siyang nagulat nang mag-warning ang tracker niya dahil pabalik na si Gretchen. Agad siyang nagmadaling umakyat sa hagdan at naghintay. Ngunit pagdating ni Gretchen, hindi niya nagawang kalabitin ang gatilyo. Sa pagkadismaya ay bumalik na lang siya sa hotel. Sa kanyang pag-iisa ay nararamdaman niya ang presensya ng kanyang asawa na si Sarah. Matapos kumalma, muling tinignan ni Charlie ang mga litrato at natuklasang madalas palang pumunta si Gretchen sa hospital. Hinak ni Charlie ang medical records nito at nalaman niya na may matinding allergy si Gretchen. Kinaumagahan, pumili siya ng napakaraming bulaklak at naghintay sa isang cafe hanggang sa masilayan si Gretchen at sinundan ito papuntang hospital. Habang sumasailalim sa pagsusuri si Gretchen, napansin ng doktor na may aberya sa computer screen kaya lumabas ito para humingi ng tulong. Samantala, pumasok si Charlie sa loob ng silid na nakabihis bilang doktor at nilak ang pinto ng chamber kung nasaan si Gretchen. Nagpanik si Gretchen habang si Charlie naman ay pinupuno ng pollen ang loob ng makina. Narinig naman ng doktor at nurse ang ingay, ngunit nakalak ang pinto. Nangihina na si Gretchen dahil sa allergy kaya sinabi ni Charlie na tutulungan niya ito kung ibubunyag nito kung nasaan si Horst, ang lalaking bumaril kay Sarah. Dahil hindi makapagsalita si Gretchen sa tindi ng allergy, binuksan ni Charlie ang chamber, ngunit agad siyang sinugot ni Gretchen at itinulak sa mesa. Nagkaroon sila ng matinding labanan. Hinugot naman ni Charlie ang kanyang baril, ngunit natalo siya ni Gretchen at nakatakbo ito palabas ng silid. Mabilis namang humabol si Charlie, pero paglabas niya sa kalye at bago pa siya makaputok, nabundol si Gretchen ng isang sasakyan. Sa pagkagulat at takot dahil sa nakita niya ang patay na katawan ni Gretchen, pinilit pa rin ni Charlie ang sarili na lumapit upang kunin ang cellphone nito. Pagkatapos, mabilis siyang tumakas at itinapon ang suot na lab coat sa basurahan. Sa hotel, hinugasan niya ang lahat ng dugo sa kanyang katawan at agad na nag-impake ng gamit. Kinagabihan, pumunta siya sa istasyon ng bus at bumili ng tiket papuntang Marseilles. Di nagtagal, kumalat ang balita sa CIA tungkol sa pagkamatay ni Gretchen. Tinanong ni O'Brien si Moore tungkol dito, ngunit ang sagot niya ay posibleng isa sa mga tao nila ang pumatay kay Gretchen. Nang gabi ring iyon,
pumunta si Charlie sa isang bar upang uminom ng labis upang malunod ang konsensyang bumabagabag sa kanya. Ilang sandali pa, bigla niyang napansin si Henderson na papalapit sa kanya kaya't agad siyang kinabahan at nagpanik. Itinulak niya ang mga tao para makaalis at tumakbo siya sa mga kalsada hanggang sa makarating sa isa pang bar kung saan siya pansamantalang nagtago. Ngunit hindi nagtagal ay nasundan pa rin siya ni Henderson. Dali-daling pumasok si Charlie sa banyo at nilak ang pinto, ngunit wala namang bintana roon kaya't napilitan siyang lumabas. Lumapit siya kay Henderson sa bar at nalaman niyang natuntun siya nito gamit ang tracker mula sa cellphone ni Gretchen. Matapos ang maikling usapan, ipinakita ni Charlie ang isang countdown timer sa kanyang cellphone at agad na tumakbo palabas bago sumabog ang bomba sa loob ng banyo. Nagkagulo sa buong bar at nawala ang paningin ni Henderson kay Charlie. Nasira rin ang tracker sa cellphone niya. Kinabukasan, nakipag-ugnayan si Charlie kay Equaline upang humingi ng tulong at sumakay siya sa isang cargo plane papuntang Turkey. Samantala sa Istanbul, pumunta siya sa isang restaurant at nag-text kay Equaline. Habang naroon, napansin niya na may isang lalaking nagri-ring ang telepono. Sinubukan niya itong lapitan pero hinarang siya ng isang babae na nagsabing tignan niya ang sarili niyang cellphone. Pagkaalis sa restaurant, nilapitan siyang muli ng babae at kinumpirmang siya si Equaline. Alam na ni Equaline ang tungkol sa asawa ni Charlie. Inutusan naman siya nito na itago ang kanyang sombrero at backpack sa isang shopping bag upang hindi siya magmukhang turista at pinagkunwari na siya ay namamalengke. Pagkatapos ay naghiwalay sila at nagkitang muli sa isang parking area. Habang nasa biyahe, ibinahagi ni Equaline na nagsimula siyang maging hacker 6 na taon na ang nakalilipas matapos mamatay ng kanyang asawa. Isa itong asset ng CIA na nagtatrabaho para sa Russian intelligence. Siya mismo ang orihinal na Equaline at tinuruan siya ng lahat ng alam niya ngayon. Ayon sa hospital report, aksidente raw itong nahulog mula sa bintana. Pagdating nila sa bahay, sinabi ni Equaline na ito lang ang tanging lugar na nanatili siya ng 3 taon. Inamin din niya na pagod na siya. Kung sakali mang habulin siya ng mga Ruso ay may nakahanda na siyang baril para wakasan ang sarili. Matapos iyon, nagsimula na silang pag-usapan ng kaso. Si Horst ang leader na namuno sa pagkuha ng mga mersenaryo para kay Moore. Si Lawrence naman ay isang arms dealer, kaya voluntaryong nag-alok si Equaline na magpanggap bilang arms seller upang makipag-ugnayan dito. Ang huli naman ay si Mishka na madalas bumiyahe at laging nagpo-post sa social media. Maingat nilang sinuri ang mga larawan at napansin nila ang isang babae sa tabi ni Mishka. Gumamit sila ng facial recognition at natuntun ang Instagram nito. Nakumpirma din nila na nasa Spain ito. Kinabukasan, inutusan ni Caleb ang kanyang team na bantayan ang mga terorista upang mahuli si Charlie. Nakipagkita naman si O'Brien kay Moore at inutusan siyang itigil na ang pagkukuman ng mga Black Ops nang walang pahintulot niya. Pagkatapos ng meeting, sumakay si O'Brien sa kanyang sasakyan at ipinakita sa kanya ng kanyang assistant ang isang larawan ni Henderson na nasa Spain. Kinumpirma nito na si Moore ang nagpadala sa kanya roon, kaya't agad namang nagpadala si O'Brien ng sarili niyang agent upang sundan ito. Samantala, natunton ni na Charlie at Equaline si Mishka sa pamamagitan ng pag-hack sa security cameras ng isang hotel. Nalaman nila na mahilig si Mishka na lumangoy sa swimming pool na nagdurugtong sa 2 gusali sa itaas. Ngunit sa mga oras na yun ay natunton na rin ni Henderson si Charlie sa kanyang kinaroroonan. Kinabukasan, gumawa si Charlie ng isang device na makakatulong na mahuli si Mishka at itinago ito sa loob ng hotel. Sinundan niya si Mishka papuntang bar. Hindi niya alam na nasa lobby na rin si Henderson. Habang nasa bar, napansin ni Charlie ang isang kahina-hinalang lalaki na tila nakita niya na noon, kaya napagtanto niyang may sumusubaybay sa kanya. Inireport ni Charlie kay Equaline ang lalaking kanyang nakita sa pamamagitan ng earpiece. Dito ay nalaman niya mula sa facial recognition na CIA agent ito. Nakita rin niya si Henderson sa surveillance camera kaya pinayuhan niya si Charlie na umatras na, pero determinado si Charlie. Nang lumusong na si Mishka sa pool para mag-swimming ay hinarap na siya ni Charlie. Tinanong niya kung nasaan si Horst. Kung hindi siya magsasalita, sisirain niya ang pool. Hindi naman naniwala si Mishka at nagmadaling lumangoy palayo. Pinindot naman ni Charlie ang remote at nagsimulang mabasag ang salamin.
Sa huli, bumigay ang buong pool, bumagsak si Mishka at nalunod habang binaha ng tubig ang kalsada sa ibaba. Habang tumatakas, binalahan siya ni Equaline na papalapit na si Henderson at ang isa pang agent. Sinundan siya nito at nauwi ito sa matinding habulan. Nang malapit na siyang mahuli, biglang umatake ang isa pang agent at nakipagbakbakan kay Henderson sa laundry room. Nagkaroon sila ng matinding labanan, binugbog ang isa't isa at isinubsob pa ni Henderson ang ulo ng kalaban sa loob ng washing machine. Bumunot naman ng baril ang agent at pinaril si Henderson, pero nakuha nito ang baril at nabaril din siya ni Henderson. Nakita ni Charlie ang mga pangyayari. Nag-alinlangan ito kung tutulong, pero pinayuhan siya ni Equaline na tumakas na lang. Kinabukasan, tinanong ni O'Brien si Moore tungkol kay Charlie. Nagkunwari naman si Moore na nakaliblang ito, pero sa kanyang monitor ay hawak na ni O'Brien ang kanyang hotel footage. Samantala, si Caleb at ang kanyang team ay may kopya ng parehong footage at napansin nilang may tumutulong kay Charlie sa pagsusuri ng mga encrypted message na tuklasan nila ang koneksyon niya kay Equaline at dito ay nadiskubre nila ang dating file ng agent. Nalaman nila na ito ay patay na, ngunit ipinagpatuloy ng kanyang asawa ang katauhan ni Equaline. Kinagabihan, habang natutulog si Charlie ay lumapit si Equaline at sinabing nais niya itong makatabi, ngunit bilang magkaibigan lamang. Pero nagising sila dahil sa mga uni ng mga alaga nitong ibon at nakita nila na may paparating na mga agent. Mabilis silang tumakas sa isang lihim na lagusan. Napansin nila na hinahabol sila ng drone. Nagtago sila sa isang gusali at nakatakas mula roon bago pa man pumasok ang mga agent sa bahay. Automatic namang dinilit ng system ni Equaline ang lahat ng files bago pa man makarating ang mga agent. Tumakbo sila papuntang tabing dagat at nakarating sila sa kanilang kotse. Ngunit nakita sila ng drone. Sinundan sila ng mga agent at pinaputukan. Sa kabilang banda, isang speedboat naman ang humahabol sa kanila habang sila ay pinapaulanan ng bala. Sa huli, tinamaan ng mga bala ang kotse at malubhang nasugatan si Equaline. Wala namang magawa si Charlie kundi ilipat na lang ang katawan niya sa passenger seat at siya na ang nagmaneho hanggang sa tuluyan niyang nailigaw ang mga humahabol sa kanila. Pagkatapos, iniwan niya ang kotse sa isang garahe at hinalikan si Equaline sa huling pagkakataon. Kinabukasan, kinontak ni Charlie si Lawrence at nagpanggap bilang arms dealer. Bumili siya ng mga bagong gamit at lumipad pa Romania. Sa isang abandonadong gusali, kinuhanan niya ng video ang sarili, sabay hinak ang security system ng Berlin. Pinaniwala niyang nasa Berlin siya, kaya doon pinapunta ng CIA ang mga tauhan nila. Samantala, makikita si Lawrence na dumating na sa meeting place. Dito ay may nakita siyang tumutunog na cellphone sa upuan. Nang sagutin niya ito, sinabi ni Charlie na buksan niya ang kahon sa harap niya. Dito ay nakita ni Lawrence ang maraming bomba at kung gagalaw siya ay sasabog ang lahat. Makikita rin sa kahon ang litrato ni Sarah, ang asawa ni Charlie. Lumabas si Charlie mula sa dilim at tinanong kung nasaan si Horst. Tinanong ni Charlie kung paano makokontak si Horst. Sabi ni Lawrence, tanging mga lihim na code mula sa kanyang mga tauhan ang ginagamit para makipag-ugnayan dito. Dahil sa takot niya, ibinunyag ni Lawrence na nasa Russian water si Horst at tumatanggap ng delivery sa isang Baltic seaport. Lahat ng detalye ay nasa cellphone niya at ibinato niya ito patungo kay Charlie. Kinuha ni Charlie ang cellphone at umalis. Habang papalayo, narinig niya ang malakas na pagsabog na naging sanhi ng kamatayan ni Lawrence. Agad na natanggap ng CIA ang balita sa pagkamatay ni Lawrence sa Romania. Dito nila napagtanto na peke pala ang footage mula sa Berlin. Ibig sabihin ay naloko sila ni Charlie. Kinabukasan, nagtungo siya sa daungan at napansin ang isang kahinahinalang sasakyan. Ipinadala niya ang code sa mga tauhan ni Horst at isang lalaki ang tumingin agad sa cellphone niya. Sinundan ito ni Charlie, pinikturan ng bangka at umalis. Pagbalik sa hotel, ginamit niya ang registration number ng bangka para matrace kung anong yate ito. Inaral niya ang mga ruta sa dagat at maaaring daanan ni Horst. Kinabukasan, nilapitan ni Charlie ang yate, ngunit may umatake sa kanya mula sa likod. Pagdilat niya, nasa loob na siya ng yate. Kaharap niya ang lalaking hinahanap niya na pumatay sa kanyang asawa. Walang iba kundi si Horst.
Sa paraan ng pagpatay ni Charlie, nalaman ni Horse na hindi niya direktang pinapatay ang kanyang mga biktima at nagsabi sa kanya na hindi talaga siya mamamatay tao. Hinamon niya pa ito sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng baril at sinabing gawin niya ito ng harapan. Ngunit sa huli ay hindi ito kinalapit ni Charlie. Ilang sandali pa, biglang lumiko ang yate sa ibang direksyon at nataranta ang buong crew. Dito ibinunyag ni Charlie na siya ang may kontrol ng buong yate gamit ang CIA protocols na siya mismo ang gumawa. Nahack niya ang system at pinaandar ito papuntang Finland. Walang nagawa ang mga tauhan ni Horse nang dumating ang mga Navy at Interpol at inaresto silang lahat. Makalipas ang ilang araw, naglabas ng opisyal na pahayag si O'Brien at sinabing nahuli na ang lahat ng duwaling agent na gumagamit ng CIA para sa mga iligal na operasyon. Sa ibang eksena, habang papasakay si Charlie ng kanyang sasakyan, biglang pumasok si Henderson. Dito ay sinabi niyang humahanga siya sa kanyang mga ginawa. Sa huling eksena, bumisita si Charlie sa puntod ng kanyang asawa na si Sarah at pag-uwi niya ay sumakay siya sa kanyang eroplano. Sa wakas ay ginamit niya ito upang lumipad sa kalawakan. Salamat kaibigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito ay pwede ba ako makahingi ng like at pakitype naman sa comment section ang salitang Agnus Project. At kung bago ka naman sa ating munting channel ay pasubscribe naman po bilang suporta at para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap. Panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka. Sana'y nagustuhan mo kaibigan ang kwentong ating itinampok. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng pakilike ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng 2 beses para makasigurado ka.